Pag-usapan pa natin ang kanyang pagbisita sa Bangsamoro Region. Kasama natin ngayon si Mobile Journal Julie Baiza. Exciting ba? Exciting. To learn about their culture. Totoo. Kasi parang yan yung Paps, no? Parang lagi tayong curious, lalo na taga Manila, taga Luzon. Napakakulay ng kanilang kultura. Madali bang puntahan itong Pink Mosque at Grand Mosque? Yung Grand Mosque, Paps, nasa Cotabato City siya, so very accessible. Yung Pink Mosque naman, kung madadaan kayo at pupuntang Maguindanao, nasa highway lang din po. Marami rin actually bumibisita, marami kaming kasabay nung araw na yon dyan sa Pink Mosque. Kung ikaw ay turista, no, pwede ka bang pasyal-pasyal ka lang doon, pasilip-silip, kuha ng litrato, ganun ba? Yes, pinapayagan naman nila. Ito, napasok na namin yung loob ng Grand Mosque, kasi buti nung araw din na yun, wala namang nagdadasal, hindi siya araw ng worship. So, basta hindi makakaabala. Basta hindi ka makakaabala, pwedeng mag-picture, and ini-encourage pa kanila kasi for tourism din, maraming pumupunta dyan. Okay, Julie, meron bang required na damit, kasuotan o attire kapag papasok ka? At ano yung mga pinagbabawal? Sa bawal, Paps, of course, hindi pwedeng naka-shorts, hindi pwedeng naka-sleeveless. So, encourage na yung suot natin. Medyo maluluwag din at hindi yung mga fitted na kasuotan. And kung nakita nyo nga kanina, naka-hijab. Kasi yung mga babae talagang kailangang natatakpan yung buhok. So, hindi pwedeng makita yan. May mga nagtuturo nga sa labas kung paano siya ginagawa. Kasi yung ginugal natin medyo mali pala siya. So tinuturo ni ate na ganitong paraan yung pagtatakip talaga para hindi lumabas yung buhok mo. And sa boys naman, as long as naka-proper attire, hindi nakasando at shorts, okay lang naman, hindi na kailangan magbalabal. Julie, sa pagbisita mo sa BARM, ano yung napansin mong buhay na kultura nila? Yung architecture, Pops, grabe yung ganda ng mga mosque. Sumilip tayo sa loob, pero kasi may section na para sa lalaki at para sa babae. So yung altar ng mosque nila, nandun siya sa section sa lalaki. So hindi natin nakita ng buo. Pero yung labas, yung exterior, ang gaganda ng design. Ito, ayan, ang Instagrammable. Ang biro nga na iba, parang sa ibang bansa. Ganun na rin daw yung dating. Kasi ito ay pinattern daw sa Grand Mosque din ng Brunei. Ayun. Nabanggit mo na isa sa mga sikat na pasalubong mula dyan sa BARM ay yung inaul. Magkano naman ang mga malong dyan? Doon sa weaving center, Pops, na napuntahan natin, 700 up yung presyo. Medyo mahal daw po kasi yung fabric mismo talaga na inaul kasi talagang maganda at dekalidad na quality yan. Ginagamit at saka ini-export pa nga. Dito sa pinuntahan nating weaving center, halos linggo-linggo daw may mga bumibili sa kanila from abroad. Or minsan, ayan, mukhang labor-intensive pa, no? Mahirap gawin. Sobrang hirap gawin. Yung mismong shawl lang, isa't kalahating araw nila ginagawa. Yung malong, kapag mahirap daw yung disenyo, 6 na araw, 7 araw. So talagang pinapanday kumbaga ng mga ate at kuya natin na nananahi. Okay, kamusta naman ang seguridad para sa mga gusto lang bumisita o mga turista? Sa mga gustong bumisita, Pops, wala namang registration or anything na kailangang fill outan dito sa pagpunta dyan sa weaving center. Iko-coordinate lang, meron naman silang website para lang din, marami din kasi ibang bumibisita. So kung tour or group kayo, kailangan ma-traffic din yung mga tao doon. Para hindi magulo. Maliit lang kasi yung center, nandun pa yung mga nananahi. So baka makaabala rin sa kanila. Doon naman sa mosque, same lang naman, basta naka-proper attire papapasukin. Bawal lang maingay, sigurado. Bawal lang maingay, lalo kung may mga pumupunta para magdasal. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.